Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagmumula ho dito sa ika-6 na distrito sa pangunguna ho ng aming pong butihing pastor, si Pastora Cheryl C. Manansala. Bago ho tayo magpasimula ng ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita ay awitan ho muna natin ang ating pong Panginoon. Awitin ho natin ang kantang Salamat Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ay mabuti, bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapaliwan kukuli, maging sa dilim ng gabi, sa ligang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat Panginoon sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat Panginoon sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat Panginoon. Salamat. Hallelujah, hallelujah. Salamat nga po aming Panginoon
Sa umaga pong ito ay labis po kaming nagagalak sapagkat kayo po ang Diyos na lagi naming kasama sa aming pong mga buhay. Dalangin ho namin, O Diyos, ang bawat isa po sa amin ay inyo pong pakalinisin upang maging karapat dapat kami sa aming pagharap sa inyo. At dalangin ko rin po, Panginoon, na pangunahan kami ng inyong pong banal na Espiritu upang anuman pong mga salita na galing sa inyo na aming pong pag-aaralan sa umagang ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan at aming pong maunawaan at aming pong maisagawa ng aktwal sa aming pong mga buhay. Marami pong salamat, aming Diyos. Ibinabalik ko namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Muli, isa pong magandang umaga sa ating pong lahat. At hayaan nyo po na kayo po ay aming pong batiin dahil po sa December na ng maligayang Pasko po sa ating pong lahat. Ano po? Merry Christmas. Advance Merry Christmas to all of us. Ano po? Amen. Tayo po ay makipagbukas sa Santiago, Kapitulo 1, mga talatang 2 hanggang 4. James chapter 1, verses 2 to 4. Ano po? Ang sabi ho dito sa verse 2, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Alam niyo ho mga kapatid, ang taong 2020 ay para hong isang bangungot sa marami sapagkat ang taong 2020 po ay punong-puno ho ng samot-saring mga trahedya. Naandyan hong nabalitaan ho natin na namatay ang pamusong basketballistang si Kobe Bryant. Naandyan din ho na narinig natin at napabalita ang isang malaking wildfire sa Australia. At ganun din po, nagkaroon din po ng wildfire na nangyari po sa US. At dito naman po, maging dito po sa ating bansa, ay napakarami rin hong mga pangyayari. Nandyan ho na tayo po ay niyanig ng maraming mga lindol. At matapos po ang mga lindol na ito ay nangyari din po ang pagsabog ng ating pong Bulkang Taal sa Batangas na sumira ho ng maraming mga kabuhayan at maging ang turismo sa mga karatig lugar ng Taal, Batangas. At matapos nga ho itong hindi pa ho natatapos ang problema natin sa mga abo, ay nariyan na ho ang balita tungkol dito sa napakalubhang sakit na naging pandemya ho ang COVID-19. At maging ngayong Disyembre ay nakaranas pa rin ho tayo ng sunod-sunod na mga bagyo at pagbaha sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Kaya hindi mo ho masisisi marami dahil ho kung maririnig ho natin sila na sa panahon ito ng Disyembre at patapos na po ang taon, ay maririnig ho natin ang marami sa mga tao na nagsasabing salamat at matatapos na ang taong 2020. If we are to be self-centered and focus on the different benefits of this life, kung magiging makamundo ho ang ating pong pag-iisip, ay talagang maituturing ho natin na sayang ho ang taong 2020. But if we are going to look at it in a Christian perspective, kung titingnan ho natin ito sa isang Kristiyanong pananaw, ay makikita ho natin at masasabi ho natin that 2020 has never been a wasted year for all of us. At ito po mga kapatid ang ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito
na ang taong 2020 ay hindi ho kalugihan at hindi ho sayang sa ating pong mga Kristiyano. Ano po? Alam ho natin na ang bawat araw at panahon ay kontrolado ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Sinasabi ho natin na 24/7 na andyan ho ang Panginoon, 365 a days ay lagi po siyang nakatunghay sa atin. Ano po? At ang lahat ng bagay ay nasa kanya pong kapahintulutan. Ano ho? Kaya't anong ho ba ang maaari nating matutunan sa panahon na ito ng pandemya? Number one, na maaari po nating matutunan ay your setback is actually a divine setup. Ano po? Ano po ba ang ibig sabihin ng setback? Ang ibig pong sabihin ng setback ay pagkaantala, pagkabalam, pagbagal ng progreso. Ibig sabihin, bumagal yung ating pong progress. At ano naman po ang ibig sabihin ng setup? Ang ibig sabihin naman po ng setup ay tayo po ay napagkaisahan, tayo po ay napagplanuhan. May isa pong account sa Biblia, sa matatagpuan ho natin simula sa Genesis chapter 37, ang account ho ni Joseph. At si Joseph ho, ng mga panahong iyon, nung makita niya ang vision na ibinigay sa kanya ng Diyos, siya po ay nasa 17 taong gulang pa lamang. At nang makita niya ito, ay binanggit niya sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga magulang na sinabi niya na kayo ay yuyukod sa akin. Sapagkat ito po ang ipinakita sa kanya ng Panginoon. And he will be a leader not only to his own family, but also to other nations. Subalit, matapos pong makita ni Joseph ang vision na ipinakita sa kanya ng Panginoon, ay sunod-sunod ang mga pangyayari sa kanyang buhay na kung titingnan ho natin ay hindi akma sa nakita niya pong vision mula sa Panginoon. Naandyan ho na siya po ay ibinenta ng kanya pong mga kapatid. At pagdating naman ho niya sa lugar ng Ehipto ay naandyan na siya naman po ay nakulong sa likod ng mga kabutihang ginagawa niya sa kanyang paglilingkod. Kung kaya't makikita ho natin at maaaring naisip ni Joseph sa kanya pong buhay, sa kanya pong paglakad, sa kanya pong pagsunod sa Diyos, na ito po ay isang malaking setback sa kanya pong buhay. Subalit, kung titingnan ho natin sa kaduluduluhan, ito po pala ay isang divine setup ng ating pong Panginoon. Basahin ho natin ang Genesis chapter 45 verses 4 to 8. Genesis 45, 4 to 8. Ang sabi ho rito sa verse 4, nung magkaharap-harap na po ang magkakapatid, ang sabi ho ni Joseph, lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila. At nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom na nakaraan. 5 pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos, pakinggan ho natin mabuti. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. At ang sabi ho sa verse 8, kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Maaring sa mga unang yugto ng kanyang buhay ay hindi ho naunawaan ni Joseph ang mga pangyayari.
Subalit bandang huli ay nakita niya ang isang grand design ng ating pong Panginoon kung bakit po nangyari sa kanyang buhay ang mga bagay na yaon. Ganun din ho sa pangyayari sa buhay ni Moses. Nakita ho natin na si Moses ay nakalinya upang maging hari. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napatay niya po ang isang Ehipsyo at siya po ay naging isang fugitive and sojourner sa backside ho ng disyerto. For 40 years, nanatili ho si Moses sa ilang at siya po ay paikot-ikot sa pagtatago. Subalit alam niyo po, mayroon po palang dinidisenyo para sa kanya ang Panginoon. Hindi ho siya, na-miss out niya ho na maging ruler sa Ehipto, subalit inihanda ho siya ng Diyos upang maging leader ng pinili niyang bansa, ang bansang Israel. At ganoon din po mga kapatid sa pangyayari sa buhay ni Mary at Martha. Nung mamatay ang kanila pong kapatid na si Lazaro, makikita ho natin na 4 na araw na ang nakalilipas mula nang mamatay ang kanilang kapatid. Saka pa lamang nagpakita ang Panginoong Hesukristo. At maaaring sila po ay lumong-lumo. Bakit ho? Sapagkat maaaring masabi nila sa kanila pong mga sarili na wrong timing ang pagdating ng ating pong Panginoon. Sapagkat 4 na araw na pong nakalibing at marahil ay nangangamoy na ang bangkay ng kanila pong kapatid. Subalit alam niyo ho, ginawa ho ito ng ating pong Panginoon dahil mayroon ho siyang dakilang plano. Gusto ho niyang ipakita ang isa pang karakter na mayroon siya. Dahil nung mga unang ministeryo ng ating pong Panginoon ay malimit na nakikita lamang ho siyang nagpapakain ng mga tao, nagpapagaling ng may mga sakit at karamdaman. Subalit sa pagkakataon ito, God wants to show His other attributes, that He is the life and resurrection. That He can resurrect the dead. Na kaya niya hong bumuhay ng patay. Kaya lahat ho ng bagay ay nakaplano, at hindi ho natin maaaring sabihin na ang lahat ay walang kabuluhan. Ang mga pangyayari ho ay walang kabuluhan. May isa pong businessman sa US na mayroon po siyang nagmamay-ari po siya ng mga maliliit na hotels. At pangarap po niya, it has been his desire in his life na magkaroon po siya ng high-rise hotel. At isang araw, nung pong nakaraang taon, ay true story po ito. Ito pong Kristiyanong nagmamay-ari ng mga maliliit na hotel ay nagkaroon po ng pagkakataon na makabili ng isang high-rise hotel sapagkat mayroon pong nagbebenta right at the heart of the New York City. At nung lumapit siya sa bangko ay tiyempo naman na gusto siyang pautangin ng mga ito. So sa madaling salita, nakaset up na po ang planong bilihan. Subalit sa huling sandali, mga kapatid, ay nag-back out ho yung nagbibenta nitong hotel. At lubhang nasaktan ang Kristiyanong businessman na ito at sabi niya sa kanyang sarili, ano ba naman itong nangyayari? Napakatagal ko ng pangarap na makabili ng isang high-rise hotel. Subalit makalipas lamang po ang ilang mga linggo ay bigla nga hong pumutok itong balita ng COVID-19. Akalain niyo ho, kung nabili niya ho ang high-rise hotel na iyon, napakatinding kalugihan ang kanya pong mararanasan sa kanya pong buhay. Nagkaroon po ng lockdown, wala hong papasok na mga customer sa kanyang hotel at malulubog ho siya sa napakalaking utang. Kaya naisip niya na ang isang malaking setback sa kanyang buhay ay hindi pala setback, kundi ito pala ay isang setup ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, maaari tayo po ngayon ay may mga karanasan na hindi po kaaya-aya sa ating pong mga buhay. Maaaring ang ilan po sa atin, dulot ng pandemyang ito ay nagsara ang mga negosyo. Ang ilan ay nalugi. Ang ilan naman ay maaaring nawala ng trabaho. Ang iba naman ay maaaring nakakaranas ng iniwan ng kanilang mga boyfriend at girlfriend. At marami po pong mga pangit na karanasan na maaari pong nararanasan natin sa mga panahong ito. Subalit, tandaan ho natin
At panghawakan ho natin ang salita at pangako ng ating pong Panginoon na pagka tayo po ay dumadaan sa mga bagay na kagaya nito, na akala natin ay nagkakaroon tayo ng mga setback sa ating buhay, paniwalaan po natin na mayroon pong malaking pinaplano ang Diyos para po sa ating mga buhay. Amen. Ano po, malay ho natin. Kaya po pala tinanggal tayo ng ating pong Panginoon sa ating mga trabaho dahil ang gusto niya ay maging CEO tayo. Magkaroon tayo ng ating pong mga sariling negosyo. Na kaya po pala tayo hiniwalayan o nagkahiwalay ng ating pong mga boyfriend at girlfriend dahil hindi pala ito ang relasyong gusto para sa atin ng ating pong Panginoon. At mayroon siyang isiniset up na mas magandang relasyon para sa atin, para sa mas maganda nating kinabukasan. Kaya patuloy ho tayong magtiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Alalahanin ho natin na ang mga setback ng buhay is a divine setup para po sa ating po mga Kristiyano. Ano po? Number 2, your history is not your destiny. Ano po? Mayroon pang pangyayari. Alam nyo ho, ang ating pong buhay is full of seasons. Ano po? Minsan po tayo po ay nasa taas, minsan naman po ay tayo po ay nasa ilalim. Mga regular ho ito na pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Ano ho? Ang buhay ho natin ay series of joys and trials and sufferings. Ano po? Bakit ho? Sapagkat makikita ho natin na tayo po ay tinuturuan ng ating pong Panginoon. Ano ho? Mayroon pong natala sa Genesis chapter 35 verse 18. Ikikwento ko na lang po sa inyo. Ito po ay ang kapanganakan ho ni Benjamin. Ano po? Excuse po. Sa Genesis 35 verse 18 ay makikita ho natin ang kapanganakan ni Benjamin. Ano ho? Nung siya po ay ipinapanganak at iniluluwal ng kanya pong nanay na si Rachel, ay lubhang nahirapan ang kanyang nanay at humantong pa nga po ito sa kanyang kamatayan. Subalit bago po nalagutan ng hininga si Rachel, ay naipagbili niya pa ang magiging pangalan ng kanyang anak. At sinabi niya po roon na ang itatawag sa bata ay Benoni, na ang ibig pong sabihin ay son of my sorrows o son of my pain. Ano po? Hindi ho natin masisisi si Rachel kung bakit ganun po ang gusto niyang itawag sa kanya pong anak. Bakit po? Kasi nga po, labis-labis ang kahirapang kanyang naranasan sa kanya pong pagluluwal sa batang si Benjamin. Subalit, hindi ho pumayag ang kanyang anak, ang kanyang tatay na si Jacob. Ano po? At tinawag siya sa pangalang Benjamin. Ang ibig pong sabihin ay son of my right hand. Na ang ibig po, ang sinisymbolize po ng right hand ay strength, blessing, and authority. Ano po? Hindi ho pumayag si Jacob na pangalanan ang kanyang anak base sa kanyang history. Ano ho? Doon sa kahirapan na naranasan ng kanyang nanay nung siya ay ipinapanganak. Kundi pinangalanan siya ng kanyang tatay sa destiny na papupuntahan ng kanyang anak. Ano po? Marahil tayo po bilang mga Kristiyano ay dumaan din po sa maraming mga kahirapan, maraming mga pagkatalo sa ating pong buhay Kristiyano. Subalit, alam nyo po, maaaring natawag ho tayong talunan, maaaring natawag ho tayong hari ng sablay, maaaring natawag ho tayong tamad ng ating pong kapwa. Subalit, alam nyo po, sa Old Testament, ang naming power po ay hindi ho ibinibigay sa kanino paman, maging sa nanay nung sanggol. Kundi ito lamang ay ibinibigay sa kanya pong tatay. Ano po? Ang naming power ay nasa ama. Ano ho? At alam niyo po mga kapatid, anuman pong mga karanasan ang nangyari sa ating pong buhay, hindi ho tayo dapat na naniniwala sa katawagan na ginagawa ho sa atin ng ating pong kapwa. Kundi ang paniwalaan ho natin ay ang tanging may karapatang tumawag sa atin, ang ating pong amang nasa langit. At alam niyo po kung anong tawag sa atin ng ating ama? Ang tawag ho niya sa atin ay mananagumpay. Ano ho? Tayo pong mga Kristiyano ay mga mananagumpay. Panghawakan ho natin yan, mga kapatid. Alam nyo, tandaan ho natin, mga kapatid, that great strength is born out of great sorrow. Ano ho? Ang mga pinakamalalakas na mga taong ating pong makikilala ay ang mga taong dumaan sa mga labis na
kahirapan, mga trials, mga suffering, mga kalungkutan sa kanila pong mga buhay. At tandaan ho natin that even Jesus Christ was called a man of sorrow. Bakit ho? Because sapagkat kahit po ang ating pong Panginoong Hesukristo ay naranasan niya po ang kalungkutan ng betrayal and crucifixion before He was able to experience the gladness of resurrection. Ano po? Bago ho naranasan ng ating Panginoon ang pagkabuhay na maguli, ay naranasan niya po ang labis na kalungkutan sa mga betrayals at maging ho sa pagkapako niya sa krus. Ano ho? Subalit, kung kaya't ano man po ang mga pangit na karanasan na ating pong nararanasan, ay hindi ho ito maaaring makapagpabago ng ating pong destinasyon sa ating pong pagkatawag sa Diyos, mga kapatid. Ano ho? May isa pa pong kasaysayan sa Biblia, ang istorya ho ni Naomi, ano po, at ng kanyang daughter-in-law na si Ruth. Ano po? Dahil ho sa kahirapang nararanasan ni Naomi at namatay pa ho ang kanyang mga mahal sa buhay, ay ninais niya na pong palitan din ang kanyang pangalan. At ang Naomi ho kasi ay, ang ibig pong sabihin ay delight. At gusto niya po, na po niya itong palitan ng Mara, na ang ibig pong sabihin ay bitter. Ano po, mapait dahil po sa kanyang karanasan. Akala niya ay ganun na lamang ang buhay habang panahon. Ano ho, tigib ng pagdurusa, kahirapan at mga pasakit. Ano ho. Subalit isang araw, ginamit ho ang kanyang daughter-in-law na si Ruth at nakapangasawa ho siya. Napangasawa niya ho ang mayamang si Boaz at sa isang iglap na bago ho ang kanila pong buhay. Muli nilang naranasan ang kanila pong kasaganaan. Ano ho. Kaya ho mga kapatid, tandaan ho natin na wag ho nating papalitan ang ating pong destiny dahil lamang po sa ating pong history. Because our destiny is much, much better than our history. Ano po? And lastly mga kapatid, number 3, na maaari po nating matutunan sa panahon na ito ng pandemya. Number 3, don't waste your wilderness. Ano po? Wala akong tao na gusto pong makaranas ng mga kahirapan sa buhay. Ano po? Kaya nga po uso ho ngayon ang prosperity gospel. Ano ho? Sapagkat ang nais lamang pong marinig ng mga tao ay puro po tungkol sa biyaya at pagpapala ng ating pong Panginoon. Ayaw po nating mabasa yung mga trials and suffering sa Biblia. Ano po? Subalit, yung po ang katotohanan sa buhay Kristiyano na tayo po ay dadaan sa mga ilang ng ating pong buhay. At kung makikita ho natin, maging ang piniling bansa ng Diyos, ang Israel, ay dumaan po sa wilderness. Ano po? At sila po ay nagpalibot-libot sa ilang sa loob ng 40 taon. Bakit ho kailangan na maranasan ng mga Kristiyano po na tayo po ay lumakad sa ilang? Ano po? Ano po ang mga bagay na maaari nating matutunan? Alam niyo po kung bakit ho pinahihintulot ng Diyos na tayo po ay dumaan sa mga ilang ng ating pong mga buhay. Sapagkat may mga bagay ho na hindi natin matututunan kapag tayo po ay nasa kasaganaan at nasa kasarapan ng ating pong mga buhay, mga kapatid. May mga bagay na maaari lamang nating matutunan kapag tayo po ay dumaranas ng mga kahirapan, kakulangan, at mga pagdurusa sa ating pong mga buhay. Ano po? Subalit ang isang mabuting bagay ay anuman po ang mga pinahihintulutang kahirapan na karanasan ng ating pong Panginoon, ito po ay para po sa ikabubuti ho ng bawat isa po sa atin. Ano po? Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 2. Excuse. Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 2. Ang sabi ho rito, sundin ninyong mabuti ang mga kautusan ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba
Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Ano po? Makikita ho natin na may itinuturo ho ang Diyos kung bakit ho niya pinadaan ang mga Israelita sa ilang. Bakit ho? Ano po ang sabi doon sa ating binasa? Upang matuto silang magpakumbaba. Amen. Ano ho? Bakit ho? Sapagkat sa mga panahon ho na tayo po ay walang-wala at nakikita ho natin na hindi ho kaya ng ating pong kapasidad, ano po, at ng ating pong mga abilidad na solusyonan ang ating pong mga problema, ay natututo ho tayong manumbalik sa Diyos. Natututo ho tayong magtiwala sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Ano ho? Kaya ho, pinahihintulutan ng ating pong Panginoon na tayo po ay dumaan sa ilang ng ating pong mga buhay. Ano po? Obserbahan ho natin ang ating pong mga sarili sapagkat ito po ay naobserbahan ko rin po sa aking pong sarili. Kailan ho tayo natututong magpakumbaba? Ano po? Pagka ho tayo po ay may malubhang karamdaman, natututo ho tayong magpakumbaba. Ano ho? Pagka ho tayo po ay walang-wala, natututo po tayong kumapit sa mga pangako ng ating pong Panginoon. At kailan naman ho tayong yumayabang? Ano ho? Kapag ho laging maayos ang takbo ng ating mga negosyo, maayos ang takbo ng ating trabaho, ano po? Ang lahat ay maayos, maganda ang relasyon sa loob ng pamilya, maayos ang ating relasyon sa ating kapwa. Minsan, yung pagkakayang-kaya natin ang ating mga sarili, yumayabang ho tayo. Ano ho? Kaya, kailangan ho natin dumaan sa mga trials and sufferings of life. Ano ho? Pareho pong prinsipyo ang itinuturo ho sa New Testament. Ano po? Tingnan ho natin ang 2 Corinthians chapter 12 verses 8 to 9. 2 Corinthians chapter 12 verses 8 to 9. Ang sabi ho rito sa verse 8, ang sabi ho ni Apostol Pablo, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y, magsimula ho tayo sa verse 7. Sa verse 7 po. Ang sabi ho rito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong naahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipinagmamampuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Amen. Ano ho? Makikita ho natin na upang hindi magpalalo ang si Apostol Pablo, ano ho, dahil sa mga kamanghang bagay na ipinakita sa kanya ng Diyos, binigyan siya ng Diyos ng tinik sa laman. Ano ho? Maging si Apostol Pablo ay nakaranas ng wilderness sa kanyang buhay. Ano ho? Bakit ho? Sapagkat kailangan ho nating matutong magpakumbaba upang matuto ho tayong mag-recommit sa Diyos. Ano pa ho ang purpose ng kung bakit ho ipinararana sa atin ng Diyos na tayo po ay dumaan sa ilang. Ano ho? Muli ho, balikan ho natin ang Deuteronomy chapter 8. Ang sabi ho rito sa verse 2 to 3, verse 2 ng Deuteronomy, ang sabi ho rito, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Ituloy natin sa verse 4, sa loob ng 40 taon, hindi kayo naubusan ng kasuotan, ni hindi kumapal sa kalalakad ang inyong mga talampakan. Ano po? Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo itinutuwid niya. Sabi ho sa verse 5, kung paanong itinutuwid ng ama ang anak. Amen. Ano ho?
Isang bagay kung bakit ho tayo pinapadaan ng ating pong Panginoon sa mga wilderness ng ating pong buhay, ay para ho tayo po ay disiplinahin. Ano po? Pinapayagan ng Diyos ang lahat ng mga pagdidisiplinang ginagawa niya po sa atin para po sa ikatututo rin po natin. Ano po? Upang matuto ho tayong magpakumbaba. Hindi ho maaari na puro lang po tayo blessing. Ano ho? Sapagkat kung tayo po ay pagpapalain ng Diyos nang hindi ho tayo dumadaan sa Kanya pong pagdidisiplina, ay magkakaroon po, mangyayari po mga kapatid na magiging proud lang ho tayo, magiging arrogante lang po tayo, at mawawala ho tayo sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ano ho? Kaya ho, dapat ho natin ma-realize na anuman po ang ating pong mga tinatangkilik, ano ho, ito po ay bunga ng kapahintulutan ng ating pong Panginoon at hindi ho ng ating mga sarili. Ituloy ho natin ang ating pong pagbabasa. Ang sabi ho dito po sa Deuteronomy, verse 6, "Kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos, pagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mananagana kayo roon sa lahat ng bagay at pupurihin ninyo si Yahweh dahil sa ginawa niya sa inyo." Amen. Sa 11 po, "Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh, sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagarang tahanan at marami ng alagang hayop, at marami ng natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di nyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin." Pakinggan natin maigi mga kapatid. "Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Amen. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo." Ano po? Napakabuti ho ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Lahat ho ng mga nararanasan nating mga kahirapan, pagsubok, mga kalungkutan sa ating pong mga buhay, alam nyo po, ito raw po ay para din lang naman sa ating pong ikabubuti. Ano po? Mga kapatid, nais ko pong magwakas sa kwento ho dito po sa New Testament, sa John chapter 6, verses 16 to 21. Ikikwento ko na lang ho sa inyo. Ano po, alam nyo po, nung matapos pong magpakain ang Panginoong Jesus ng libu-libong mga tao, ay umakyat po siya sa bundok, at ang sabi niya po sa mga alagad ay lumakad na kayo at kayo po ay pumunta na sa kabilang ibayo. Ano ho? At sila po ay sumakay na sa bangka. At makalipas ho ang kanila pong pagsasagwan, about 4 to 5 miles, ang sabi ho ay umihip ang malakas na hangin. Ano po? At sila po ay nahirapang magsagwan. At inabot na po sila ng madaling araw sa pagsasagwan. Ano po? Napakahirap na makarating sila sa kabilang ibayo. At ang sabi ho sa ilang accounts ay at the fourth watch, nung magpakita sa kanila ang Panginoong Jesucristo. Ano po? Madaling araw na po nung magpakita sa kanila ang Panginoon. At nung makita ho nila ay natakot pa nga ho sila dahil akala nila ay multo dahil naglalakad ang ating pong Panginoon sa ibabaw ng tubig. At ang sabi sa kanila ng ating pong Panginoon, "Ako ito." Ano ho? At inanyayahan nila ang Panginoong Jesus na pumasok sa bangka. Ano po? Basahin ho natin ang John chapter 16. At napakaganda ho ng mga huling talata. Ang sabi ho dito sa John chapter 16. John chapter 16, 21. Basahin ho natin. At dito na ho tayo magtatapos, mga kapatid. Ang sabi ho rito sa John chapter 16, verse
Nawala ako. Noong mga panahon na yon, mga kapatid, yung account na yon ay ang nangyari ho nung sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus, nung pinapasok nila ang Panginoong Hesus ay nakita nila na nakarating agad sila sa kanilang pong paruroonan. Ano po? At kung makikita ho natin mga kapatid, maaaring tayo po ay nakakaranas ng marami pong mga kakulangan, ano po, maaaring makakaranas tayo ng mga may hirap na pangyayari po sa ating pong mga buhay. Subalit, kung hahayaan ho natin na pumasok ho ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay, ay anuman po ang mga hirap na minsan ay makikita natin na parang hirap na tayo at hindi tayo makarating sa gusto nating puntahan, ay makikita ho natin mga kapatid na kung ating pong pahihintulutan ng ating pong Panginoon, ay madali ho nating mapupuntahan ang mga bagay na at ang mga lugar, ang gusto ho nating destinasyon na gusto ho nating puntahan. Bakit ho? Sapagkat ang Panginoong Diyos ho ay hindi niya ho ipinipilit ang kanyang sarili. Ano ho? Hindi ho ipinipilit ng Diyos ang kanyang mga himala at ang kanya pong mga pagpapala. Maaring sa mga panahong ito ay may mga naudlot ho tayong plano, bunga ng pandemya. Maaari ho may mga goal tayo at may mga dreams tayo sa ating buhay na hindi ho natin nagawa. Subalit tandaan ho natin na kung hahayaan ho natin ang Panginoon ang manguna ho sa atin, ang lahat ng nawala sa atin ay kanya pong ibabalik, mga kapatid. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyo. Salamat ho, O Diyos, at hindi kayo nagkukulang at ang inyong mga pangako ay lagi pong totoo. Salamat po at walang nasasayang na panahon sa inyo. Walang nasasayang na mga karanasan sa inyo, aming Panginoon. Salamat ho ng marami. Dalangin ko po, O Diyos, na sa umagang ito ay may mga bagay na natutunan po kami sa mga eksperyensya ho namin sa mga pangyayaring ito sa aming pong buhay. At hinahayaan ho namin, Panginoon, na kami po ay tumingin lamang sa inyo upang wag ho namin ma-miss out, Panginoon, ang nais niyo pong destinasyon para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Patnubayan niyo po ang lahat ng mga kapatid na patuloy na nakikinig at nag-aaral ng inyo pong mga salita. Dalangin ko po, O Diyos, na sa inyong mga kamay ay patuloy na ingatan niyo po ang kanila pong mga buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, Lord God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon at muli magandang umaga po sa ating lahat.